Grab and Move It Women's Month 2024 with the tagline, Babae ako, babiyahe ako. Last March 17, I attended a Women's Month event organized by Grab and Move It. There were different speakers that tackled mental health, emergency assistance, training programs, and about the importance of being a woman. There were also different booths inside such as free manicures, pedicures, haircuts, massage, and other assistance for our women drivers. I interviewed 5 women drivers from Grab and Move It, and here's how it went. Aileen Alejan, Ate Laila, Sarah, Apple Villavicencio po. Ate Ning. Gaano ka na po katagal na driver? Bago lang po. 2 years na po. Sa Move It, bago pa lang. Pero sa Grab Food, nasa 2 years na rin. 1.5 months na as of now. Mga 4 to 5 years. Ano yung best part as a Grab or Move It driver? Kumikita ako, Pagka masama na yung pakiramdam mo, pwede kang umuwi. May time ka sa family mo? natutulungan ko yung parents ko sa mga pang-araw-araw na bayarin. Ano po yung pakiramdam maging isang women driver for Grab or Move It? Proud! Marami pong natutulong sa amin. Kung mga single mom, ganon. May mga insurance kami, libreng gamot. Kung anong meron sa lalaki, meron din kami sa babae. Ano po yung masasabi nyo sa mga training programs, emergency assistance ng Grab or Move It? Mabilis siya. Financial support, malaking bagay po to sa amin. Parang special kami. Punta kami kung meron kami mga problema, punta kami doon sa office namin at ibibigay kung anong action. Once na na-aksidente sila, nag-pop up ng rescue. On the spot, may mga team kami na nag-rescue sa kanila. Ano naman yung memorable experience nyo na kasama yung ibang mga women drivers? Kung one time po na may na-aksidente po sa amin, nagtulungan po kami. Kaibigan lahat, like Beshi. Kakaroon kami ng bonding moments ng mga kapwa ko ka-lady rider ko. May mensahe ba kayo sa Grab or Move It? Nalawak niyo po ang biyahe po. Palakihin pa yung Grab. Okay na po. Salamat po dahil sa inyo kumikita kami mga Grab riders at Move It riders. Dahil binigyan mo kami ng opportunity, lalo na binibigyan mo na importansya ang pagiging babae namin. Thank you very much kasi may pagkakataon kami na may ipakita namin yung skills namin as lady drivers. Sakali na sa Grab! Like daru daru daru. If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice. If you're tryna roll the dice, let me give you some advice. If you like me, blink twice. He's not even thinking about me. Maybe he's just looking at me. Got me going crazy, baby. No, don't be lazy. I'm your type, I'm the vibe. Fantasize, stay the night, every night. I could keep all your secrets in my pocket, lock it, and then I keep it held down when I lock and drop it. Yeah. Oh shit. God save Gusto mo ng juice? Sasakyan kita, Sakay na. sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Hello, I'm Shelley Duvall. 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 Kaya ko bang makipagtagisan sa barangay Kaya? Kayang-kaya kasamang pamilya? Kaya! Ako po si Ate Kaya na pumunta sa barangay Talondos, Las Piñas City para makisaya at makigulo kasama ang G-Fiber Prepaid. Sobrang daming nangyari. Naghanda ang globe ng mga iba't ibang laro gaya ng Kaya Stocks kung saan kailangan kong i-stock ang mga cups sa loob ng 45 seconds. Nagawa ko naman to kaya meron akong ballpen. Sumunod naman dito sa Ikaw, May Kaya kung saan I have to take a photo of myself and let AI technology put me in a random situation. Pak! Kamukha ko ba? Next ay itong Henyo sa Bentahan. Na-challenge ang aking hulaan skills dahil kailangan kong hulaan kung magkano isang item na nabunot ko and I wasn't really expecting na mahuhulaan ko nga. Oh, tignan nyo, hindi pa naniwala na nanalo siya oh. Last but not the least ay itong Eksena Bongga. As someone na mahilig manood, hindi ako syempre nagpakabog.
Halatang nagpupuyat sa kakanood ng mga movies na perfect ang 5 movies na pinapahulaan. Hindi lang yon dahil may ganap ding Kaya Cup na kailangan maglaban-laban ng 6 na team sa larong MLBB. Bago matapos ang araw ay nakisaya din ako kasama sila Daddy Kaya, Mommy Kaya at si Kuya Kaya. Dahil dito sa Barangay Kaya, malaya kaming nakipaglaro at nakisaya, kaya naman itong dapat nyo malaman. Panahon na natin mag G-Fiber Prepaid. Alam mo ma'am, naalala ko sa'yo yung auntie ko. Laging iniisip yung mga mahal sa buhay kahit malayo. Wow! Talaga? Bakit? Anong kwento ng auntie mo? Yung auntie Celine ko, OFW siya. Never nakalimutan na alagaan ako kahit nasa malayo siya. Lalong-lalo na namatay yung mga magulang ko. Dana, sakit. Sobra. Hindi ko pa rin matanggap na wala na ang iyong nanay at tatay. Bilis ang pangyayari. Nalulungkot ako para sa'yo. Para sa ating lahat. Pero, promise, uuwi ako. Pinayagan ako ng boss ko na mag-leave ng 3 linggo. Kahit pa paano, gusto ko maramdaman mo na may kasama ka. Laban lang tayo ha. Salamat po, auntie. Nandito ako. Nandito kami. Hindi namin kayo pababayaan. Sorry, auntie, hindi ko mapigilang umiyak. Naiisip ko pa rin na wala na sila mama. Wala na rin mag-aalaga sa amin. Dana, alam mo naman nandito lang ako at mahal na mahal po kayo. Malapit na ako makauwi at masasamahan kayo sa guro at lalo na sa paghatid sa mama at papa niyo. Hintayin mo ako ha? Opo, auntie. Thank you po talaga. I would describe auntie as someone who's fierce and walang inuurungan. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Naaksidente ka ba? May nangyari ba? May masakit sa'yo? O baka naman may nagpaiyak sa'yo? Sino yan? May nagsabi sa akin na ulila raw po ako. Anong ulila? Hindi ka ulila, nandito ako. Never ko raw po ulit ma-experience yung may mga magulang na nag-aalaga ng anak. Dana! Po, magulang mo ko. Simula nang dumating ka sa akin, magulang mo na ako kaya huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Okay? Kahit fierce at walang inuurungan yon, sobrang soft-hearted niya pagdating sa pamilya. Inuubo ka na naman, Dana. Wala to, auntie. Huwag na po kayo mag-alala. Ay nako, huwag mo naman kalimutan na palaging uminom ng tubig. Uminom ka ba ng gamot para sa ubo? Apo, umiinom pa ako ng Solmux para makatulong sa ubo ko. Thank you, auntie. Buti na lang po nandyan kayo. Ay nako, kahit kailan. Ako bahala sa'yo. Si auntie, laging sinisigurado na handa kami sa sakit. Kahit wala siya, nandyan pa rin yung alaga. She put her life on hold, sacrificing her own dreams, desires, and comfort to provide for us. Tulad niyo, she's been there through our ups and downs. Hindi naging hadlang yung pagiging malayo niya para maalagaan kami. Tapos alam niyo ba? She shaped me into someone who can stand up for myself and she taught me a lot of things. For years of being an OFW, ang dami niya naging sakripisyo para sa amin and I am very grateful for that. Kinalagaan, hindi pinabayaan, binigyan ng atensyon, tinuruan, minahal bilang anak niya. Oh my gosh. Grabe pala ang sakripisyo ng Auntie Celine mo para sa inyo. Ang tatag niya at bilib ako sa kanya na siya palang nag-alaga sa inyo na wala mga magulang mo. To be compared to her is such a compliment, Dana. Opo, Mama. Grabe yung sakripisyo, alaga at pagmamahal ni Auntie Celine sa amin. And I know she's very proud of me for being so strong. Kasi nakita niya kung paano ako nadapa ng ilang beses but still managed to stand up and continue life despite all the things that happened to me. I know na masaya siya by looking at me, watching me grow up as someone like her. I'll be forever thankful for her kasi kung wala siya, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. My Auntie Celine is my role model in life. Alagang auntie talaga po kami ng pamilya. At ito rin po ang alagang Unilab story ko kasi habang nasa Malay si auntie, sinisiguro niya na may mga gamot at vitamins kami parati na gawa ng Unilab. Thank you for sharing that, Dana. You made
You made me cry. Naku, inuubo po kayo. Ito po ang gamot. Inumin niyo po para makatulong po sa ubo niyo. Salamat. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Listening to your heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Walang motor pero todo ang angas. I got to witness Move It's commitment to passenger safety firsthand, from the rider training and safety demos to how technology reinforces every trip. Hindi into improvements. Matagal na nakalagay ang safety safeguards na Move It at patuloy itong pinapalakas. Move It's driver-led, tech-reinforced safeguards are in place and continually strengthened to keep every trip safe. May segment din sa event kung saan pinakita ang pasado bago pasada. Ito yung rider onboarding at assessment process na tinitiyak na pasado sa standards ang bawat rider bago bumiyahe. Identity checks and safety safeguards work together before every trip, kaya panatag ka na tama at verified ang rider mo. Tapos may emergency SOS button din para instant access to help and live support during a trip. Habang iniikot ko yung tech booths, na-realize ko na it's not just about convenience. It's about giving passengers like me peace of mind every time I ride. Move It showed me that safety isn't just a promise. It's something they truly live by. And as a passenger, that's all I could ever ask for.